First Lady Governor in the province of Maguindanao del Sur. Ladies and gentlemen, ang Agila ng Maguindanao del Sur, Honorable Prime William Saki Mangunadato, MNSA PhD. A round of applause, please. Please be seated. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una-una po, salamat po sa kanong marakal at tao, siya sa Dato Piang, and of course, my line-up in the provincial level, my Vice Governor, Dato Bersa Ampatuan, na on the way pa, ang ating Congressman Muhammad Tong Paglas. So itong programa na ito, iksian ko na lang kasi malapit na ang noon time, waktu na iksian ko na lang. Itong programa na ito is programa ng DSWD Region 12. Ito ay programa ni Congressman Tong Paglas na pinadaan sa kanya ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. So, maliban dito sa pagbibigay natin ng ayuda, meron tayong ginawa sa probinsya ng lalawigan ng Maguindanao kung sa labas mapansin niyo yung bagong mobile medical team. So, yung bagong mobile medical team, yan po ay libre. Libre sa kapagtuli, libre sa kapag patod sa ngipan, libre sa lango na gamot na, libre lahat yan. Libre ang consultation, wala kayong babayaran dyan na kahit na 5. So yan, binago natin ang itsura niya kasi lahat yan naka-aircon na. Not like before, humihiram tayo ng school para kung saan tayo mag-perform ng ating medical outreach. Masaguna, binagutan no. So, nagdala na tayo ng bus na di aircon, di ka pasangan sa mga pasyente tano para hindi mahirapan yung pasyente natin. So, maliban ngayon dyan, we improve it, namigay kasi may mga pasyente kasi na nakikita natin na walang tsinelas, tsinelas din. So, nagdala na rin kami ng mga tsinelas para ipamigay doon sa mga pasyente walang tsinelas. So, yan yung additional na innovation natin sa ating mobile outreach team aside doon sa medical mission na ginagawa natin. But anyway, I'd like to shortcut it na lang at nagsapit talo ni Ustad sa giran to. Ano si Ustad to? Asa na katunteno, no si Ustad sa giran to. Saka pa mga Ustad. Asa na makinag no? Kano second term ko mayor, mayor siya sa Dasa, actually si Ustad sa gira niya, pitalawan ako rin. Pitalawan na ka Ustad sa. Pitalawan ako rin. Di ka pa kayo nagagay pagkamal. Tumay ko na sa laki. Gusto, Ustad sa. Di ka pa kayo nagagay pagkamal. Kundukan. Matumpis ka gero. Ako ni maganda kasi ini-prangka niya, ako ni-prangka ko rin. Niya matumpis ka gero, matumpis ka, talut-talunag ka. Nasabi ko sa kanya, lang mo man na babae, matumpis. Kaduatin man sungali na babae. Sasagir. But actually, yung nagkaroon kami ng tampuhan ni Ustad Sagir. Kasi yung pagsalita niya sa akin ng ganon, na di ka pa keso babae kumamal, na pumasok yun sa utak ko. Matagal na pumasok sa utak ko. Yan, hindi ko nagagulan ni Ustad Sagira niya na pagalit ko sa kanina at di ako ning kalingan. Na actually, naging challenge sa akin yun. Kung ipeko pa man sa lagay, galbaka na babae, na lonan ko sa mga sumama. Lonan ko sa galbaka na mama. Inipe ko man ako sa DASA kung paano ko gi-improve ang Dato Abulasang Municipality. Mapa-Ustad sir. So, gi-improve ko yung Dato Abulasang Municipality on my second term. So, lahat, binago ko siya. Hanggang sa ngayon, kung makita ninyo, from Kamasi hanggang Dasyan, magiging 6 lanes na yan. Oo, kaya kung makita ninyo, madaanan ninyo, maging 6 lanes na yan, at hindi lang yan. Nagkaroon na tayo ng sports, pinakamalaking sports complex in the region of Barm. Ang kaginanda, nakatindag din Ustad sir. Nalabubit niya. Nakatindag ko. Maliban sana, so second term ko, siyempre pinagsabihan niya ako, na meron naman din mga grupo alliance na gusto magtakbo ako ng provincial governor. Na nausip ko naman sa Ustad sir. Hindi naman gulang sa laki Ustad sir.
Kasi hindi pa kami nag-uusap. Masabay kampanya niya sa akin na hindi ako buto ka ginababay ako. Ay ko na, anyway, sabi ko, hayaan mo na kayo, makita niya rito ang munisipyo ng DAS, magtayo talaga ito. Na pinatayo ng anak ko, kasi hindi ko na naabutan, ang naabutan ni Ustad sa doon, poste pa lang ipatayo ko, kaya hindi pa natapos yan. But sabi ko, tapusin ko talaga yan. Hindi ako maghinto na hindi ko matapos yan. At taman sa guna, bigkapya mamo sa munisipyo ng DAS, kasi narandan yung kuwanan ng munisipyo niyo. Na maliban doon, na lahat ng inaano sa akin ni Ustads, hindi ko gina-take as negative. I always take it as a positive. Para kung ano yung gawin ko na ma-please ko siya. No? Ibig sabihin na paano ko ma-please yung aking kamag-anak na Ustads, kasi aram mo Ustads na magbuto, aram mo Ustads na ka na magbuto. Sabi ko na, paano kaya ito si Ustads na kanina? Alam natin na si Ustads na sikat. Sikat siya sa Maguindano. Kaya siya sa Maguindano. At sa Saudi na sikat sa kanin. Ano di malbuto. Na sabi ko sa kanya, na hayaan mo na yan si Ustads, magtrabaho na lang ako. Kasi marami siyang mga challenge na narinig ko in between. Pero hindi naman nakadirect na naririnig ko na mula sa bunganga niya, diretso sa tayo niya ko. Hindi naman ganon. Meron lang ako narinig na di na matcha sa sura. Na ngayon, Ustads, I challenge you. Ano sura? Kahit pa paano, in a little way, ganito lang yung tsura ko, pero I can challenge Ustads, ano ang babasahin ko. And I'm not hafiz. I'm not hafiz, pero sabihin ko sa kanya kung ano yung mga alam ko, ano yung mahaba, ano yung maiksi, ano yung katamtama na alam ko, at ano ang ibig sabihin noon. So, yung mga bagay na yan, natutunan ko yan, kasi suwata ko kakadwa, actually nag-aral ng religious, yung suwata sa governor ng Sultan Kudarat, timbang namin Ustads namin sa Walay. Na umanggaya, wala siyang topic about, kundi about sa Quran, hanggang taman, lahat kami, na ano niya na, nainganyo niya na taman sa saguna, suwata ko, ikapat, si Dato Muhammad na bangagi sa mana sa Arab. Bangagi sa Arab, nag-home education siya na how to read Arabic, na how to read Arabic by words. Although, ang intonation namin is hindi talaga kasi tulad ng Arab na Arab, but at least somehow, yung anak ko makabasa na ng Arab. Ako, hindi ako makabasa, pero I can recite yung kung ano yon in an English way, kaya kong basahin, in Arabic, but not written in Arabic. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya sabi ko, it's a big challenge to me, kaya nga napag-isipan namin na, sabi ko dito sa bayan ng DAS, magpatayo ako ng pinakamalaking masjid. No, so yun. Nakita nyo na yan sa DAS. Sabi ko na, itong masjid na ito, this will be the legacy of the leadership ng mga taga-Dasenyos. Dahil hindi sa akin yan, kundi pag-aari yan ng buong taga-Das, at hindi lang yun, kundi buong taga-Maguindanao del Sur pwedeng pumunta doon. So, nambagyaran nung sa mana sa Das sa masjid, that is only a portion. Ngani man na, kinapon talaga yung nambay kaslanin. Kasi we are targeting to accommodate 10 to 15,000 sa loob niyan. So, nambagyaran na ka-Ustads, only phase 1. So, phase 2 din na i-triple mo yung doble niyan and another wing yan. Mas lainan. And kung yan, we are targeting 2 hectares intended for the building. So, yung nakikita nyo is only 3,000 square kilometers pa lang, square meters pa lang yan nakikita ninyo sa DAS. Actually, kung gaano kalaki yung sa Zamboanga, mas malaki pa actually ang design niyan. Kaya nga, that will be 5 years in the making. So, yung wing na yan is hopefully na within the year, pilitin namin matapos. O, dakabangaan na Ustads, kaya nakuta na gobyerno inan. Kataon kumawag kapag gamit ikuta na gobyerno sa kaputin tagamus dito. So, yan. Kaya medyo matagal yan kasi kung ano yung maipon. Of course, lahat naman tayo meron talagang naipon.
So yun ang ginag-contribute namin magmula sa anak ko, kung ano maipon ng lahat ng anak ko. Kaya kung makita nyo ang restaurant ng mga wata ko, alam namin kung mana nga namin kinapakit ustads, a certain percentage of the income dun sa construction mapupunta. So yun ang ginawa namin dyan sa bayan po ng Dato Agbulasaki Municipality. So hindi na ako magsabi about politika kasi kung ano nila yung ginagawa ko, it's very hard to attack. Ayaw ko rin mag-attack. Kasi ang alam ko dito, there was a surah, like a Suratul Fil, no? Alam natin yung Suratul Fil is the surah of the elephant. It is the story of the elephant na ang dami-daming kalaban, ang dami-daming nagbabatikos, but hindi imposible. Not unless the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala will help you, and there is nothing impossible. Walang imposible. Ang para sa iyo ay para sa iyo, kung talagang para, kung iyon ay talagang kapalaran mo. So far yun lang ang mababagay ko sa inyo ngayon kasi masyado nang malapit yung oras natin at ako po ay nasasiyahan na nakikita-kita tayo ngayon. Yan po ibibigay sa inyo na ayuda. Definitely, magkano ba yun? That is amounting to 3,000, walang labis, walang kulang yan. So, hindi natin mabawasan yan. In the history ng pagbibigay natin ng ayuda, hindi kami nagbabawas ng mga ayuda ninyo. Kung ano yung sinabi sa amin, yun ang binibigay namin sa inyo. So, sana matanggap niyo ng po yan. At alam ko naman na the leadership of our beloved mayor here in our running mate, Dato, of course, Dato James, no? Dato James Locke, the Vice Mayor, Dato Pia Tukuran, the new face of the Makabagong Maguindanao in the province of Maguindanao del Sur, as well as the board member, the SB member, Dato Nash Abdul, Tormis Ampang, Syam Sampulna, Elia Andal, Nong Ibus, Tox Alimaw, Ricky Piang, Kanain Masukat. Sana sama-sama tayo upang baguhin natin ang ating mahal na lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ipahabol ko lang, no? Actually, kung makita niyo, halos lahat dyan sa labas, magmula sa Dato Angal, lahat yan is initiative namin ni Congressman Tong Paglasio. Hindi yan makaya. Kung makaya ko, pinagtutulungan namin. Dahil the propose ng widening, that was 2 years ago na sinabmit ko sa DPWH. Matagal na yan. So, hopefully, ang dinaproblema ko lang sa bayan ng Dato Piang, habang nakikita ko papapasok dito, medyo mahirap yung kalsada. Kaya sabi ko nga, we are trying our best kung paano natin matulungan, magkaroon kayo ng livelihood, na gawin natin uling. Uling yung mga, water lily. No? Pag kapakyan man yan, usaw. O, pwede natin gawin uling yan, uling livelihood ng ating mga kababaihan. Kung mapansin nga pala ninyo, marami tayo natapos na gymnasium, building sa probinsya ng Maguindanao. Pero I never attended a single cutting ribbon or opening ceremony. Bakit ayaw kong gawin yan? Hindi man sa akin yan. Ginatutaan ng mga tawinan. Magka-cutting ribbon pa ako, magastos pa yung mayor, gagastos ako ng, bakit pa tayo magastos? Instead gastos natin, ipamigay na lang natin. So yan yung dahilan kung bakit may mga building tayo na hindi ko na sinasabi na tapos ko yan. Although nakikita nyo sa pages natin na tatapos ko yan, pero I discourage the opening or cutting ceremony or cutting of the ribbon ng mga project na yan dahil hindi nga sa akin yan. Dahil yan ay para sa taong bayan ng lalawigan ng Maguindanao del Sur. At libang yan, Ustadze, kasal katonan ka, Ustadze, mag-umbay sa Maya Baso Das sa 4 hektar sa Libangan. Libangan na mga sesa sa dita. Kasi wala mang maayos na libingan sa buong Maguindanao. So, actually during COVID time, sinabi ko na yan na magkaroon tayo ng clustering ng tatlong libingan. Pero inumpisahan ko na ito sa bayan ng Das, sa likod mismo, siguro few kilometers away, dyan sa masjid na yan, nandoon yung public cemetery intended for the Muslim. Kaya langon naman na pupatay. Langon na matay talungon.
walang forever na mabuhay dito. Ang tanging mabaon natin dito is kung ano yung nagawa nating maganda here in Dunya. But we are temporary here in Dunya. So yan, magtatayo tayo dyan ng mga 4 hectares na intended doon sa ating public cemetery. So aside from that, we will try, no, bago matapos yung buong term ko as a governor, na matapos ko yung masjid na tinatayo natin dyan, because yung masjid na yan is designed to 10 to 15,000 na pwede magsambayang sa loob. At maliban doon, meron tayong target na ilalagay dyan na madrasa in fronting the masjid, no? Maglalagay tayo ng madrasa yan. Although yung masjid, although madrasa, ustaz, tanong ka, promise pa lang. Pero lahat ng binagit ko noon, nagtayo na. Timinag sa mana. Nagkatinag. Asala, makinig ni ustaz. Na mga babae man na niya, masod talo sa babae man, bener. So, mga mama niya, 50-50. Kaya may kababae niya, talo sa, I love you, siya sa kaluman, nilagay mo na, bener ito. Why may kang mama, talo sa I love you sa kaluman na. Nito malit yan ko. Ano tayo yung dalawang ustaz? Kasi yan, hindi malit yan. Oh. Na, actually, ganun yan. So, anyway, malapit na. Maraming salamat sa iyong lahat. It's not yet time to campaign. Hindi pa panahon ng kampanya. Ito ngayon, pinakilala ko ng mga kasamahan ko. Dahil yung ating mga kasamahan, nagbago yung mukha ng lalawigan ng Maguindanao. Dahil from 5 board members, Maguindanao also will compose of 10 board members. No? 10 board members. At dito is District 1. So, District 1, kasama natin si board member, of course, the incumbent, Kakajeng Makapandag, board member Dr. Farok Blanc, si Vice Zara Upang Ampatuan, the former mayor of Sharipagwa, and of course, Datu Baba Jr., and by Princess Mitimbang. So, sila yung mga kasama natin. At dito rin, kung sakaling matutuloy ang ating election of parliamentary, definitely makasama natin si board member, si parliamentary Raja Muda from Gindulungan Municipality. Marok Ampatuan. This is the 2nd district on the parliament. 2nd district. So siya yung kasama natin dito na in parliamentary. Dahil alam ko na magkakaroon ng changes sa BARM, maaring magkaroon ng pagbabago. I do not know how true ng leadership dyan, but anyway, problema na nila yan. Nandito tayo, we have to focus in our provincial level. Dahil wala naman tayong kaaway, wala tayong inaaway. Ang sa atin lang is trabaho kung paano natin maangat yung kabuhayan ng bawat isa. So, yun lang. Maraming salamat sa iyo lahat. Shukran and wassalam. Well, and that was our top performing governor in Bam Region, honorable by Mariam Saki Manguda Dato. And now we will witness the ceremonial turnover